Suzuki Gixxer 155, isa sa mga pinakamabentang motorsiklo ng Suzuki pagdating po sa mga backbone category. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang kanilang Suzuki Gixxer 155 at ang ating kulay na pag-uusapan ngayong araw, ito po yung kanilang orange color. Kaya para sa akin talagang very attractive yung kanyang kulay dahil talagang nangingibabaw. Mapunta na agad tayo rito po sa kanyang timeless fuel tank dahil talagang napakalaki, no? Nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So silver po rito sa gitna and then orange itong kanyang body. Nandito naman po sa bandang itaas itong kanyang fuel tip. Matte black naman po yung kanyang kulay. At dito sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng Suzuki na 3D emblem. Silver color naman siya kaya very attractive. Sa bandang ibaba, may nakalagay naman po dyan na FI, which is equipped na po siya ng fuel injection system. Ang kagandahan naman yan, matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At para sa akin, nagkaroon pa siya rito ng extension cover, no, nakadirekta dito sa kanyang fuel tank. At ang kagandahan yan, sharp yung edges, napaka-brusko, para po siyang arrow. May nakalagay naman po rito na Gixxer in black color, and then nagkaroon pa siya rito ng mga decal orange along with dark gray, at nagkaroon din po siya rito ng windlet na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin. At para sa akin mga KLM, napakalaki nitong kanyang fuel tank dahil ito po ay mayroong fuel tank capacity na 12 liters. So malayong malayo na po yung inyong mapupuntahan in just one full tank. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang headlight design. Napaka-slim na po nitong kanyang facial cover. Well, before, no, naka-imbush yan, sobrang laki. At nagkaroon siya ng little visor. Pero ngayon, para sa akin, more attractive na siya dahil nagkaroon po siya ng facelift, which is binago na po nila. And then pag ating tinitigan, no, nagkaroon siya rito ng mga partition. So mayroon po siya ritong high beam and low beam. At nandirito man po sa bandang itaas, ito pong kanyang turn signals. Well, very visible yan dahil nga po nandyan po siya sa bandang itaas. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Equipped po ito ng traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang ginamit. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog, along with 2-pot caliper na Vibre matte black color. Yung kanya naman po ritong stock na mags is Y design. Matte black din po yung kulay. Nagkaroon po siya rito ng minimal decal na red along with black color. At ang mga sukat ng gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong 100 by 80/17. Well, saktong-sakto lang, no, para sa isang semi big bike ang datingan. Well, mapunta naman tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Para sa akin, no, napakaganda kasi nga po, napaka-flawless nung kanyang dating. No, itong kanyang screen display, more visible naman po yan kasi malaki din yung kanyang pagkaka-design. Nagkaroon naman po siya rito ng 2-button selector para sa adjuster and then selector. Nandirito naman po itong kanyang ignition. Equipped po siya ng mechanical key. May lock na rin po yan for safety purposes. Ang kanya naman pong handlebar is glossy type. So naka-naked po siya kaya very flawless yung kanyang dating. Pagdating naman po sa mga button selector, mayroon na po siyang passing switch, high beam and low beam, turn signal selector, horn, and then nandirito naman po yung kanyang clutch. Sa kabila, mayroon po siyang engine kill switch na kung saan ay pwede nating patayin ng makina kapag nagkaroon po ng error itong ating motorcycle. Mayroon din po siyang on and off para sa kanyang headlight, ang kanyang electric starter at ang kanya naman pong front brake. Yung kanya naman pong stock na side mirror, dahon type, well, maganda na rin. Mapunta naman tayo rito sa kanyang engine dito sa bandang ibaba. Yung kanyang cover is black color. May nakalagay naman po rito na naka-intact na Suzuki, no? And then ito pong kanyang sprocket cover, nagkaroon ng touch ng carbon dito sa may bandang gitna. At nandirito naman po itong kanyang shifter. Well, anyway mga KLM, ito po palang ating Suzuki Gixxer 155 ay equipped po siya ng 5-speed manual transmission. Ganito naman po yung pagkaka-design nitong kanyang pillion step para sa ating rider. Nagkaroon po siya ng rubber cover on top. At mayroon din po itong side stand at ang kanyang center stand. Ganito naman po yung pagkakadesenyo nitong kanyang pillion step para sa ating back rider. So aluminum naman po siya, and then yung kanya naman pong brace rito is circle, yung kanyang shape na metal. At dito po sa bandang gitna, nagkaroon
nagkakaroon ng three-tone color combination. May silver tayo rito, glossy black, and then matte black. At dito sa bandang itaas, no, napaka-flawless din yung dating dahil wala tayong makikitang sticker dito or decal. Mayroon naman po ritong susian para naman po rito sa kanyang upuan. Kung halimbawa ating bubuksan, susilipin natin kasi naka-open naman ata. Yun, so mayroon po siya ritong napakaliit na compartment na kung saan ay pwede nating paglagyan ng ating mga papers, yung papel para sa ating motorcycle. Ang cute din itong kanyang grab bar, no, para sa ating angkas. Yan, no, very sturdy naman po siya, and then orange yung color, no. Talagang yung pattern niya is naka-align dito po sa kanyang fuel tank cover. So talagang very attractive, no. Orange po yung kanyang grab bar, yung kanyang fuel tank cover, and then ito pong kanyang headlight cover. Kaya very attractive din yung kanyang dating. Well, dito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang swing arm ay square type naman po siya, more durable. Mayroon na din po siya ritong matte black na chain cover. At nagkaroon na din po pala siya rito ng built-in na tire hugger na kung saan ay pre-prevent naman po nito na tumalsik yung ibang mga dumi dito po sa ating back rider dahil dito po siya naka-align. At nandito naman po sa bandang gitna nakaposisyon itong kanyang single monoshock absorber. And then glossy red naman po yung coil spring na ginamit nila rito. Well, dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. Very pointed yung pagkaka-design, no? And then very unique din itong kanyang tail light. Nagkaroon po siya rito ng letter V na daytime running light. And then yung kanyang main light is nandito sa bandang itaas. And then ito pong kanyang extension rear fender dito po sa bandang itaas. Nagkaroon ng palikpik rito, no? Parang sobrang brusko nung kanyang dating. And then ito pong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon na po siyang plate light. Mayroon din po siyang added reflector light sa gitna. Ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Nandito naman po itong kanyang napakalaking mga turn signals. Kaya very visible yan, day or night time. Mapunta naman tayo rito sa kanyang rear braking system. Equip po ito ng rounded shape na single rotor along with single pot caliper na Vibre. So matte black yung color. Ang kanya naman pong sukat ng gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 140 by 60-17. So talagang napakakapal din, no, nitong kanyang rear wheel. At mapunta naman tayo dito sa kanyang dual type exhaust pipe. Well, napakaporma ng dating, no. Nagkaroon po siya rito ng dalawang exhaust. Ito pong kanyang tip is silver. Ganon din po itong kanyang head protection guard. Kaya talagang masasabi nating ang cute at napakaporma ng kanyang dating. Dito naman po sa bandang gitna, nandirito naman yung ating foot brake. At dito naman po sa kanyang engine side cover, matte black yung color, may naka-intact na Suzuki. And then mayroong reminder dito na nakalagay na 1,000 ml para naman po sa kanyang oil change. Well, dito naman po sa gitna may nakalagay naman po rito na SEP, Suzuki Eco Performance. Meaning to say, ito pong kanyang engine ay nakakapag-provide po siya ng more power, less fuel, at the same time lesser emission. Kaya talagang maaasahan naman natin itong kanilang Suzuki Gixxer 155 dahil bukod sa malakas na, matipid pa sa pagkonsumo ng gasolina. Ito naman pong kanyang upuan, nagkaroon po siya ng partition sa gitna. Dito po sa bandang itaas itong ating back rider, at ito naman po yung ating upuan para po sa ating rider. Yung comfortability nandito dahil nga po malambot. And then yung stitches, ayan, no, matte black naman po yung color. Premium naman yung kanyang dating. And then nagkaroon naman po siya ng tahi rito sa bandang ibaba, no, magkabila yan. Matibay naman po yung kanyang pagkakatahi. At ang atin pong Suzuki Gixxer 155 ay mayroon pong 160mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, mga KLM, ang aking height is just around 5'6". Makikita naman dyan sa ating camera, lapat naman yung ating paa dito po sa ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa kagaya ko na 5'6" in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Suzuki Gixxer FI ay mayroon pong 154.9 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 10.4 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 6,000 RPM. At may bigat naman po itong 135 kg. At ang presyo po ng ating Suzuki Gixxer 150 ay nagkakahalaga po ng 102,900 pesos.
At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,086 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Suzuki Gixxer 155 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Suzuki 3S Shop Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. At para naman sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.